Kahit nakagraduate na kami ng nursery sa Batibot, hindi naman doon natapos ang itinuring kong edukasyon na humulma sa aking murang isipan, ang mga programang pambata sa TV. Yung TV namin noon ay De Ikot pa, De Pitik at De Antena. De Ikot yung power at volume, pati yung magkahiwalay na knobs para sa hue at contrast. De Ikot rin yung mas malaking knob para sa channel. 13 na channels lang ang meron noon. Parang orasan ng itsura, pero 13 yung bilang. 13, tapos iilan lang yung TV stations. Unang pihit, tak, 2, ABS-CBN, tak, 3, static, kulay gray at black na display, tapos may tunog na tak, 4, PTV, takatak, 5, 6. Mabilis yung pihit mo dito kasi 2 channels ang lalaktawan mo. Iiwasan mo yung ingay ng static. Wala pang ABC5 noon, static pa. Kaya takatak. Ganan. Tak, 7, GMA. Tak, 8, static. Tak, 9, RPN. Takatak, tak, 10, 11, 12. Galawang Hokage na gagamitin mo dyan. Mabilis, pero swabe. Dito madalas nagkakaproblema yung mga TV noon. Kaya bukod sa deikot, nagiging depitik na rin siya. Tak, 13. Teka, di makuha yung channel. Balik mo muna sa 12. Tak, 12. Static. Sige, ilipat mo na sa 13 ng swabe. Kumbaga sa bilyar, bagsak lang. Tak, tik, tik, tik. 13. IBC. Nagets mo yung pattern? Lipat, 2 pitik sa taas, 1 sa baba. At minsan, kailangan mo pang steady yung display gamit yung vertical at horizontal picture control knobs kasi malikot yung reception. Ganyan katindi ang TV noon. Bago ka makapanood ng programa, ilang pihit at pitik muna ang kailangan mong gawin. Pag on mo, magpapainit pa yung TV. Kala mo may lalabas na alitap-tap sa gitna ng screen. Pero ang pinakahihintay ko ay kapag papatay na yung TV. Ako kasi ang tagapatay ng TV namin noon. Pag off mo, aba, hindi lang alitap-tap ang meron. Kala mo may iba't ibang uri ng kulisap sa loob ng TV. Tumutunog. Parang may mini fireworks show. Nilalapit ko pa talaga yung tenga ko sa screen para marinig ko yung mga putok-putok. At kapag dinikit mo yung kamay mo, may spark. Tunay nga namang may spark yung TV. Nagbibigay ito ng koneksyon. Naging kasangkapan ito para magkaroon ng virtual education ang mga kabataan noon. Hindi naman kasi lahat ng bata noon nagne-nursery. Yung mga cute lang. Yung iba, diretso kinder na. Ewan ko nga ba kung bakit nag-nursery pa si Franz. Matalino naman siya. Hindi niya na kailangan maging cute. Dapat nag-kinder na lang siya eh. Yung mga cute, kailangan maging matalino. Pero yung mga matatalino, hindi na kailangan maging cute. Kaya good news kung binabasa mo ito. Ibig sabihin, cute ka. Congrats! At hindi ka lang cute. Gusto mo pang maging matalino. Naks! Uy, bibili pa yan ng 3 pang kopya. Bibili na yan. Bibili na yan. Teka, anong oras na ba? Buksan mo na yung TV. Lipat mo sa Channel 9.
Check mo sa gilid ng screen yung oras. Yung kulay puti na digital clock. Philippine Standard Time yan. 10 a.m. na. Nood muna tayo ng pinakapaboritong programa ng mga bata noon, ang Batibot. Pagmulat ng mata, langit nakatawa, sa Batibot, sa Batibot. Sinong batang 90s ba naman ang makakalimot kina Kuya Boji at Ate Shena? Kina Pong Pagong at Kiko Maching. Yung paghaba ng leeg ni Pong at yung husky voice ni Kiko na halos sumakit na yung lalamunan mo, magaya lang yung boses niya. Yung mala-breaking news na entrada ni na Sitsiritsit at Alibangbang. Sitsiritsit, Sitsiritsit, Sitsiritsit. Ang magkapatid na sina Ningning at Gingging at si Manang Bola at ang kanyang perlas na bilog. Ba, baby, bobo. Ang Batibot na ang ibig sabihin ay small but strong and robust ay hango sa Sesame Street, isang sikat na TV kids show sa Amerika na may parehas na layunin, education, sa paraang kagigiliwan ng mga bata. May puppets, may kwento, may kantahan, may sayawan, at iba pa. Marami akong natutunan sa Batibot. Sa sobrang dami, nalimutan ko na yung karamihan. Yung mga kantang alin, alin, alin ng naiba. At yung ako ay kapitbahay, kapitbahay nyo, na lang ang naiwan sa aking alaala. Siguro dahil nagsimula na rin akong pumasok ng kinder sa school noon, kaya hindi ko na masyado nasundan yung Batibot. Tuwing bakasyon ko na lang ito nasubaybayan. Hindi ko na rin namalaya na tuluyan nang nawala sa TV yung Batibot at napalitan na ng ibang programa. Naging inspirasyon ng Batibot para sa mga nagsunuran pang programang pambata. Nandyan ang ATBP, Awit, Titik, bilang pambata. Siniskwela, para sa science. Math Tinik, para sa math. Pahina, para sa mga nagbibinata. Bayani, para sa history. Once upon a time, oo, meron na nito noon pa. At Hiraya Manawari, para sa... Teka, para saan nga ba to? Google Hiraya Manawari. Ito pala ay isang lumang dialekto na ang ibig sabihin ay sana mangyari. Yung programa ay tungkol sa pagtupad ng mga pangarap. Tanda ko yung tono ng opening song nito. Ang ganda pala ng mensahe ng kanta. Hiraya Manawari, Hiraya Manawari, mga pangarap natin, ating abutin. Ang kapangyarihan nasa puso natin. Hiraya Manawari, ating abutin. Kaya kong pakawalan ang hiwaga sa aking puso. Kaya kong hawakan init ng aking pangarap. Kaya kong isabog liwanag na aking taglay. Liwanag na nagsisilbing tanglaw ko sa patutunguhan. Pero paano? Marahil tanong ng marami. Balikan natin yung lyrics ng kanta. Napansin mo ba yung mga salitang ginamit? Ang kapangyarihan nasa puso natin. Aking puso. Aking pangarap. Aking taglay. Lahat nasa atin na. Sa iyo at sa akin. Balikan rin natin yung nabanggit sa intro tungkol sa education. Nanggaling ito sa salitang educe, na ang ibig sabihin ay to bring out something potential or latent. Sabi sa dictionary, ang salitang potential ay nangangahulugan ng existing in possibility at capable of becoming real.
Ang latent naman ay exists but is not active or cannot be seen. Kung idudugsong natin ito sa kahulugan ng education, to bring out something existing in possibility that is not active or cannot be seen. Yung mga pangarap natin ay existing na. Hindi nga lang active at hindi pa nakikita. Pero existing na. At taglay natin ang kapangyarihan na kaloob ng Diyos upang abutin ang ating mga pangarap. Ano ang magbi-bring out ng kapangyarihang ito? Education. Knowledge is power, ika nga. May video clip sa YouTube mula sa isang episode ng Hiraya Manawari tungkol sa batang humihingi ng payo sa kanyang lolo. Nagtataka yung bata kung bakit yung batong agimat na ipinagkaloob sa kanya ay hindi tumatalab sa iba. Ipinagtapat ni lolo sa kanya na ang agimat ay isang ordinaryong bato lamang at sa kanya nanggagaling ang tunay na kapangyarihan. Sabi ni lolo, Dahil sadyang may talino ka at malakas. Kinailangan mo lamang na mayroong mag-udyok sa iyo para mailabas mo yung talino mo at yung lakas ng loob. education. Ang agimat nito ay ginamit ko lamang sa iyo para magising ka sa katotohanan na ikaw ay mayroong tinataglay na maraming talino na hindi mo ginagamit. If talino is power, education is agimat. Subukan nating i-bring out yung power mo. Tatawagin natin itong Wowha exercise. Wowha exercise. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Number 1. Ano ang pangarap mo sa buhay? Number 2. Bakit gusto mo yung sagot sa number 1? Number 3. Bakit gusto mo yung sagot sa number 2? Number 4. Bakit gusto mo yung sagot sa number 3? Tuloy-tuloy na ito hanggang sa last page ng libro. Number 5. Bakit gusto mo yung sagot sa number 4? Number 6. Bakit gusto mo yung sagot sa number 5? Number 7. Bakit gusto mo yung sagot sa number 6? Hindi ko alam kung ano yung sinagot mo sa mga tanong. Maaaring may kinalaman ito sa kayamanan, sa iyong pamilya, sa iyong career, o sa iyong chuva shushu. Magkakaiba rin yung ating dahilan. Pero magkakaiba man, iisa lang yung talagang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Gusto lang natin maging masaya. Number 1. Ano ang pangarap mo sa buhay? Pangarap ko ang ibigin ka. Number 2. Bakit gusto mo yung sagot sa number 1? Upang sa habang panahon, ikaw ay makasama. Number 3. Bakit gusto mo yung sagot sa number 2? Dahil ikaw na lang ang kulang sa buhay kong ito. Number 4. Bakit gusto mo yung sagot sa number 3? Dahil ikaw lamang hanggang ngayon.